What's poppin', everybody? Is your boy David again, and I'm back with another video today. If you guys are new to my channel, please do subscribe to my YouTube channel, like the video, and comment down below. And so, I am back again dito sa YouTube. Nung nag-upload ako last week, sabi ko, I'm finally back kasi matagal-tagal ako nawala, di ba? And then, nag-break na naman ako ng isang buong week. Dahil po dyan, may sakit po ako at saka pumunta po kasi ako ng Davao for Kadayawan Festival. May in-invite yung banda namin, no? So, busy nga talaga ako and I can only do short form videos, no? Hindi ako nakakapag gawa ng like long form videos for YouTube. So, kaya ayun. Pero ngayon today, babawi ako. May tatlo or apat akong isushoot ngayon. Bago kami mag-soundcheck mamaya kasi mamayang gabi dito na naman sa Cagayan de Oro, Higala Eye Festival. So merong banda event mamaya. So may soundcheck kami ng alas 3. Anyway, so magpapahype muna tayo ngayon. Dionella and JR, alam naman natin, this song is number 1 on Spotify ngayon. And basta it's funny. Next time ko na lang i-share sa inyo how I know Dionella. Not personally, paano ko siya na-discover. Kasi at some point, no, like, first talaga, akala ko yung singing, or hoodie ba yun nakanta niya sa Spotify while I was in the gym. Akala ko, ano siya, foreigner. Dahil sa boses niya, yung quality ng boses niya is pang foreigner, no? Hindi pang Filipino. So, akala ko, and then, I came across a TikTok video of him telling a story of how he was able to write songs, you know, yung hugot niya is yung past life niya. So, sabi ko, oh, Pilipino pala to. Anyway, that's it. Parang na-share ko na. Anyway, so yeah, let's go to this video kasi I love live performances and this is JR, Dionella featuring JR. Flowers that are flowers until they bloom. Yan lang yung nasa isip ko ngayon eh. Okay, magre-react na lang tayo. Okay, so let's go. Follow nyo ako sa Facebook, sa TikTok, and sa sa Instagram, okay? Marami akong ina-upload na videos doon. So, let's go! Let's go! Hey, the OG! Let's go! Hey! Flowers not a flower until they bloom. Like my first time living life the day I met you. Okay, binali. Hate to think that humans have to die someday. 1,000 years won't do. Okay, obviously may post-production na naganap, no? Napakalinis ng audio, but I'm not saying na hindi sila ito, hindi si Dionella to. But what I'm saying is the raw audio, may post-processing na naganap, no? To make it sound even better. That's why ang sarap sa tenga nito. Ooh, no wonder we fell in love. Even though I'm scared to love, baby, no, the pain is unbearable. Sarap nun sa tenga. Hey! Pinipining may salamang ka. You turn my fiction to ikaw ay tila sining sa museong di naluluwa. Binibini kong ginto ang kakaluluwa. Gonna keep you like that, not cause all my life. Nasa tingin mo na ang oras mo'y lumipas na. Ako'y patuloy na mararahuyo sa ganda. I still kiss you every single day, all my life. Okay, ito one of the biggest influence sa aking pagkanta ay si JR. Yung bakit pa ba nagawa? Nasaktan ko ang isang... Okay, grade 5 pa ako. Hindi ko talaga makakalimutan. No? JR was one of the biggest influences sa akin, sa musika, sa pagkanta. Now, ngayon, alam naman natin na natanda na siya, no? But he's still in the business, no? And I think that idol din siya ni Dionella, no? Nung nakita ko sa TikTok, parang idol din siya ni Dionella. And they're a blessing sa each other, no? Blessing si Dionella kay JR
And si JR naman ay blessing din kay Dionela sa mga influences niya sa musika ni Dionela. And I think that it's wonderful to think na nabigyan pa talaga ng ganitong exposure na naman sa isang kanta si JR. Sa mga fans si JR dyan, katulad ko, it makes us happy, no? It makes us happy na nakita natin na, uy, may bago na makatang involved si JR na patok na patok. So, it really makes my heart so happy na, man, the Prince of R&B, no? Andito na naman siya sa top of the game, no? Let's go. If I could paint a perfect picture of a girl on my dreams with a curvy figure. Grabe, walang upas. Voice of an angel like a symphony. No doubt she's a masterpiece. No matter the color, you're beautiful. Hey. You're one of a kind, like a miracle. Hey. Hindi ka papanaw hanggang huling araw. Maging kabilang buhay ka ba ikaw? No one ever got in love, even though it's scared to love. Baby, you know the pain isn't bad. Ganda ng mga adlibs. Yung mga overlapping na mga hymns. The harmonization, sarap. Kahit pinasinsa mo sa'yo, di naluluma. Bibili kong ito ang kakalulu. Ano yung pag sa chorus, no? I love live performance. May nakita kasi ako na live sa TikTok, pero parang nasa bar lang yun. Sila din dalawa na napaka jam pack din. No, I just love the live because it allows the artist, no, lahat, yung singer, yung nasa rhythm section, yung drummer and all, na to also put some taste on their playing, no? Yun yung isa sa mga may freedom kasi basta live no? Hindi lang yung sa studio na ganito dapat kasi may clicks, ganito para hindi mawala si vocals, ganun blah blah blah. Pero sa live kasi, especially pag wala namang clicks lahat, no? Parang mas napupur mo yung love, passion and musicality mo talaga. And that's one thing I really love about live performances. And sa live performance kasi na ganito, parang nakakaganon ko. Ganun. Di ba? Sarap Gonna give you like a no cushion all my life. Sa tingin ng oras mo'y lumipas na. Ay patuloy na mararahuyo sa ganda. All my life. Yo, make some noise, everyone. Always remember, if we're not mag-flexing, this is a song na to treat yourselves as your own sinning. Gabi, tumayo na yung drummer, Everyone, you're an art. So don't let anyone hurt you. Let's make this heavier, baby. Let's go. Let's go. Feeling ko may breaking dito. Let's go. May mga breakdowns dito. Ooh. Parang worship. Parang praise and worship na. Come on. Woo! Galing ng drummer, man. Oh my life. At sa pagdating ng huling araw, wag mag-alala. Naramdamay habang buhay nagkamantya. That the one will never take away. Woo! After life. Thank you so much, everyone. Pasok yung banda. Papasok. I knew it. May breakdown to. Ayan, oh.
Uy, ang galing na. Ulitin natin, last time. Yung breakdown lang. Ito yun, no? Yung last part. Yung, ano lang yung last na bara. Ito. Woo! Grabe. Grabe. I love this. Okay. Pasensya na kung marami akong pause. Wala akong pakialam kung magagalit kayo dyan. Basta ako, nag-enjoy ako. Sabayan nyo na lang ako sa aking mga pinagsasasabi Kasi I'm a fan of these two people right now, no? Lalo na kay JR. OG fan talaga ako nito, men. One of the biggest influence sa musika. And Dionela, I'm starting to love him right now. Kasi nakikita ko kasi siya sa TikTok, no? Hanap ako ng mga video sa TikTok na pwede nating i-react. Tapos, lagi kong napapanood yung mga, yung mga short vlogs niya na about sa paggawa. Yung hoodie nga nakita ko nga yun Yung tinawagan niya agad si Alison Shirt, tapos pumunta sa bahay niya, tapos nag-record sila agad. Oh, di ba ang ganda nun? Tapos yung sining. Tapos meron pa yung binili sa kanya yung original copy ng sining ba yun? Hindi ko alam kung sining yung na song. Nakalimutan ko. Basta may original siya, tas parang may may natapunan pa nga ng something yung papel. Tapos binili sa kanya ng isang vlogger ng 1 million para ibigay sa pamangkin. O di ba? Kaya makita mo talaga yung passion for music ni Dionela sa kanyang gawa. Tas yung mga caption pa niya na if hindi ito na videoan, walang maniniwala. 'Di ba? Galing, grabe. So much talent on this group, no? Dionela, JR, and yung mga kabanda niya, yung band, grabe, ang gagaling. Ang kilala ko lang sa banda niya is yung si Sam De Leon, yung bahista na drummer din to si Sam no? Nakita ko sa mga vlogs kasi naka-follow din ako kay Sam, no? Sa TikTok. And kasama to sa NU ba yun? Nakalimutan. NUG. Yung banda nila na nag-accompany sila, nagse-session sila kay Flo G tsaka kay Skaz Takli. Si Sir Ken Humalon yung pumapalo. Kaya I am very curious kung paano to laruin ni Sir Ken. Itong piece na to, yung live, no? Kasi siguro may ibang flavor siya ganun. But anyway, this is one of the best live performances out there, no? Marami. Siguro bias lang siguro ako kasi nga idol ko si JR, and then ang galing din ni Dionela, but etong sining meron talaga siyang kakaibang yung melody niya, yung it's very classy na talagang for everyone kasi 'di ba may mga musika na it's too class na parang hindi siya para sa lahat. Pero ito, elegante siya Elegante, romantic, pero pangmasa. Yung ganung feeling, yung ganung vibe. So, yeah. It really pulls you in, no? Para talagang ma-hook ka sa kanta. Anyway, that's it. Ang dami ko na sinasabi. But anyway, yeah. So, mag-subscribe kayo kung bago kayo dito, ha? Okay? Bye-bye. God bless everyone. And peace and love, mga brother and mga sister. Bye.